Ba't naiyak, baby? Later, we gonna go to your daddy. We gonna go to the hospital, okay? We gonna go to the hospital. Hello mga kaating, grabe nga ang iyak ni Yukina nang malaman niya nasa ospital ang daddy niya at ilang araw na hindi makakauwi. Matagal-tagal nga din hindi makakauwi si daddy sa bahay mga kaating, 2 weeks din. 10 days na rin kasing masama ang pakiramdam ni daddy mga kaating at nung Friday nga ay nagpa-check up siya pero hindi naman siya totaling chinek up. Binigyan lang siya ng gamot sa ubo at chinek lang kung may corona siya o influenza. Kaya nga ngayong Monday pinilit ko na siya magpa-check up sa malaking hospital para malaman kung ano ba talaga yung sakit niya kasi may nararamdaman na nga ako na parang may something. Kaya nga napagdesisyonan ko na hindi ako papasok ngayong araw para masamahan si daddy sa ospital. Kasi nga hindi nababa yung lagnat ni daddy at yung kulay niya parang nag-iiba na rin. Parang hindi na maganda yung kulay ng balat ni daddy at konting galaw niya lang, hinihingal na siya. At nang matapos nga pagpapacheck up namin ngayong araw ay nalaman na may pneumonia si daddy. Ang totoo niyan 2 times niya na ngayong nagka-pneumonia mga kating. Nararamdaman namin talaga na parang pneumonia ulit ang sakit ni daddy dahil ang tindi ng ubo niya at hinihingal siya mga kaating plus ang baba rin ng dugo niya. Hindi pa naman ganun kalala ang pneumonia ni daddy mga kaating, naagapan naman. Hindi naman talaga siya dapat ipapay-stay in dito. Pinapipili nga kami ng doktor kung mag-i-stay in ba kami o hindi. Nung una nagdadalawang isip pa si daddy pero sinabi ko na magpa-stay in na siya kasi matigas ang ulo niya pag nasa bahay. Napakasipag kasi nitong tao mga kaating. Wala siyang ginawa sa bahay kundi maglinis at mag-asikaso sa mga bata. Ayaw niya nang napapahinga siya. Sa tingin ko kaya humina ang resistensya ni daddy mga kaating dahil overwork din siya. Masyadong mahaba ang oras ng pag-work niya. Minsan kasi madaling araw ang pasok niya mga kating. 2:30 na madaling araw. Tapos uuwi siya ng alas 6 ng gabi. Kung iisipin mo 16 hours siyang nagwo-work minsan mga kating. Minsan pinagsasabihan ko naman to pero napakatigas talaga ng ulo. At andito na nga kami sa room ni daddy mga kating. Ang nakakainis to, hindi niya solado kung saan yung room niya. Ako pa ang mas nakakaalam. Grabe talaga siya. Matagal-tagal din siya dito mag-i-stay mga kating. Buti na lang dito sa room niya siya lang mag-isa. Makakapag-relax pa rin siya. Dahil ayaw ni daddy nung may kasamang ibang tao mga kating. Hindi siya nakakapagpahinga. Gustong-gusto ko pag nandito siya sa ospital mga kating. Dahil nakakapagpahinga siya ng tama at wala siyang ibang gagawin kundi magpahinga lang. Pag nasa bahay kasi nai-stress ako sa kanya kasi ikot pa rin siya ng ikot at galaw ng galaw. Buti na nga lang ngayon mga kating hindi na sila ganun kahigpit kasi pwede nang dumalaw. Dati kasi nung unang nagkasakit si daddy ng pneumonia, grabe yung iyak ko kasi bawal yung dalaw. Dahil nga yung panahon na yun, usong-uso ang corona. Hindi ko makakalimutan yung unang araw na nagkasakit si daddy ng pneumonia. Kasi yun yung first time na nakita ko nang hina siya at talagang hindi na siya makatayo. Umiiyak ako nun kasi akala ko mawawala na siya sa amin mga kating. Alam mo yung parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Umiiyak ako sa ospital. Nakatingin sila sa akin lahat. Wala akong pakialam kasi yung luha ko para lang siyang tubig ng tulo ng tulo. At habang umiiyak ako mga kaating, nagdadasal ako sa Panginoon na sana pagilingin niya si daddy. Huwag niyang pababayaan si daddy. Huwag niya pang kukunin sa amin si daddy. Hindi po namin kaya na mawala si daddy. Ayan yung paulit-ulit kong sinasabi sa Panginoon mga kaating. Pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon dahil tinulungan niya pa rin kami at andito pa rin si daddy sa amin. At ito nga si Yukina, busy na sa pakikipag-usap sa daddy niya. Parang ang tagal nilang hindi nagkita. Ang dami niya kaagad kwento sa daddy niya mga kating. At tuwang-tuwa nga si Yukina sa kwarto ng daddy niya mga kating kasi malawak nga daw. At bago nga kami umuwi ay nagpabili sila sa daddy nila dito sa convenience store sa loob ng ospital. At ito nga si Yukina, sinabi niya, "Mama, 30 yan lang to, 30 yan lang to." Sabi niya, mura nga lang daw. Kasi sanay sila na kapag nagpabili ng isa ay dalawa, hindi na pwedeng magpadami pa. Ayan ang tinuturo ko sa kanila mga kaating, na bawal gumastos ng maraming pera at pahalagaan ng pera. Sige na po mga kaating, sa ulit and bye-bye, mwah! Bye-bye na daddy. Kiss na si daddy. Bye-bye. Kiss na si daddy. Hug. Hug si daddy. Bye. Kiss na ng daddy. Kasi na bye-bye na to daddy. Love you. Bye-bye.
Yuki, naku, dami.